dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Sabi ni Dinmar Santiago, di daw umano siya papayag na gawin sa Mindanao ang debate dahil sa debate daw namin ni Alfie Hava, di ba nakasaksi yes, ka nandun ako noon. Binaboy ko daw si Alfie at hindi pinagbigyan ng microphone. Ay, mali. Mali yun. Ang naano si Alfie Haba, naano si Alfie Haba doon kasi may dala siyang moderator. Yung dala niyang moderator, nakaganon ba yung kabilang kamay, oh? Tapos may kasamang anak na babae. Pagpunta nila ng Usames, silang dalawa ni John de la Peña, may dala silang moderator. Ang problema ngayon, yung kanilang moderator na kinuha, hindi pabor sa kanila. Kasi, pinaburan si Brother Wendell kasi siya yung tama. Yung moderator nila, hindi Katoliko, hindi rin SDA. Mukhang Pentecostal yata yon. At Church of Christ yun. Church of Christ pala yun. Oh. Ang problema, hindi siya kinampihan, kaya siya natalo. Iginiit niya na dapat paboran siya. Sa naturang debate, meron siyang mga reason, pero yung kanyang mga reason, binasuran ng daladala niyang moderator. Wala ko nakita na binastos siya at wala pang records Brother Wendell na nambastos sa kanya. Ang problema lang, yung mga sabadisa niya, mga aliporis doon, nangangansyaw. Dahil nangangansyaw, syempre ako, hindi mo ko patatalo, no? Syempre kasama ako sa kinansyawan niya mga CFD, kinansyawan ko rin. Kaya nga sabi ni Alfie Haba, tinan mo yung batang niya, no? Tinan mo talagang batang yan. Kasi, nilalabanan ko sila, nangangansyaw yung kanyang mga aliporis, kinakansyawan ko rin. Kaya, yun ang nangyari. Pero never nangyari na binastos ni Brother Wendell ang kanilang debate. Never nangyari yun. Nahirapan lang siya doon sa tanong na sino ang ina ng Diyos na ipinanganak. Nahirapan lang siya doon. Yun, Brother Wendell. Okay. So, sa pagkataong ito, ating sasagutin punto por punto. Kung maalala ninyo mga kapatid na naghamon ng debate si Dinmar Santiago at Mindanao pa. Tinanggap ko yan. Lumabas ka sa Bohol. Punta tayo ng Mindanao. O kaya punta ka dito sa Luzon. Dito tayo magdebate. Nagkondisyon ko sa'yo. Lalaban ako sa kondisyon, aalis ka at hindi ka magtatago, no? Sa kamiseta ni Darwin Gitgano sa Bohol. Dapat, una niyang binanggit. Lumabas ka sa Bohol. Punta tayo ng Mindanao. Kakasa ako niyan. Iwan ko lang kung di ba magbago ang isip ni Dinmar Santiago. Ito, Wendell. Kasi gagamitin ko ito sa reels ko eh. Hindi ako takot makipag-debate sa iyo. Alam kong kukuyugin ako sa audience impact. Doon kayo magaling eh. Audience impact. Ang Osamis ay baluarte ng CFD. Alam ko yan, Wendell. Nagdebate kayo ni Alfie Java, no? Noong 2000. So nagdebate kami ni Alfie Java. Hindi yan Java, haba yan. So kilalanin mo mabuti yung kasama mo. At pangalawa, kung alam mo, sabi niya,
Ang Osamis ay baluarte ng CFD. Alam ko yan. So kung Osamis ay baluarte ng CFD, ang tanong, bakit naghahamon ka na ang debate ganapin sa Bohol? Punta tayo ng Mindanao. O kaya punta ka dito sa Luzon. Dito tayo magdebate. Alam pala niya na baluarte ang Osamis. Ang Osamis, Mindanao yan. Okay. Tuloy natin. Doon kayo magaling eh. Ojenski. Di daw umano siya takot. Pero dito pa lang sa kanyang pahayag ay inahayag na niya ang takot sa audience impact daw. Kasi gagamitin ko ito sa reels ko eh. Hindi ako takot makipag-debate sa iyo. So dapat patunayan niya siya ang naghamon na Mindanao ang debate o Luzon. Pero tinanggap ko Mindanao, abay biglang umurong. Alam kong kukuyugin ako sa audience impact. Kukuyugin daw siya sa audience. May pagka-propita yata ito. Di pa naganap ang debate. Na tatakot na sa audience impact. Magaling eh. Audience impact. Ang Osamis ay baluarte ng CFD. Alam ko yan. Paano mo nalaman na baluarte ng CFD ang Osamis? At bakit naghahamon ka nagaganapin sa Mindanao? Di mo ba alam na ang Osamis ay Mindanao? Nagdebate kayo ni Alfie Java. Alfie Haba yan. No? Noong 2009, dyan sa Osamis at binaboy mo si Alfie Java. So binaboy ko daw si Alfie Java. Sabi niya. Imagine, yung Seventh-day Adventist na makipagdebate na ayaw ng baboy, ang resulta na baboy sa debate. Ano ba yan? Kung talagang binaboy ko sa debate, pagkatapos sa debating ito, debate namin, siya yumakap sa simbahang Katoliko. Bakit yumakap siya kung binaboy ko siya? Hindi mo binigyan ng mikropono. Yan. Di daw binigyan ng mikropono. Ang galing talaga nitong mga Seventh-day Adventist na magpakalat ng kasinungalingan. At nagpakalat ng chismis. Di po ba? Paulit-ulit ninyong sinabi na dapat sundin ang 10 utos. At sa 10 utos, huwag kang magsisinungaling. Pero, una, kumanib na sa siktang nagpakalat ng kasinungalingan at piking sikta mismo. Ito ang bahagi sa kanilang talakayan. Ating isa-isahin ito mga kapatid, yung pahayag, no? Ito. Sandali sa bahagi ng talakayan, ito. Ano ka ba naman, Mr. Tambert, Internal Vice President of the CFD? So, bago ka mag-live, dapat mag-research ka muna, no? Sabi niya, ano ka naman Tambert? Yun, ang hirap patunayan na yung Bible na ginamit ko sa confraternity tampered. Kahit pa aabot tayo sa korte niyan, ang hirap patunayan na tampered yon. At di lang yan, baka gusto talaga nila letra por letra, ganun talaga sila. O di, eto, mag-order kayo ng Bible na ito, The Holy Bible 1611 King James Version. Di ba gusto niyo mabasa letra por letra? At sasabihin niyong tampered na naman ito. King James Version ito. 2 John chapter 4 verse 1. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. So,
sa mga naghahanap ng letra por letra. At kung maalala niyo, si Pastor James, sabi niya, tampered daw umano ito na King James Version. Ito talaga ang kadalasan na palusot nitong mga anti-Catholic. Pag maipit, tampered. Naalala nyo ba? Kahit na yung aklat na ginagamit ko na Seventh-day Adventist, no? Na aklat, The Almost Forgotten Day, page 95. Para lang makalusot, pastor na mismo ng Seventh-day Adventist nagpahayag na tinampered ko daw ang kanilang aklat. Ito pa, isa pang tampered ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya po may sulat nito. Okay? sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot din daw ni Mark Finley, ito, it is often stated. So, sagot daw dahil gusto niyang ipalitaw dito mga kapatid na tampered ang kanilang aklat na ipinakita ko. Pero palakihin natin paano niya minadject dito para makita ninyo na ganito talaga ang mga mangangaral sa Seventh-day Adventist na sinabing, huwag kang magsisinungaling. Pakinggan ninyo. Pastor Dison ito. That the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, dalawang N. Tingnan niyo mga kapatid, tinuro niya ang honor daw, dalawang N. Kaya tampered. Tingnan niyo. Dalawa ba ang N diyan? Dalawa ba? Talibong ang honor do, isa lang. Nakita niyo yung unang yung publish niya mga kapatid. So ito sinabi niya, publish ko daw. Dahil tinampered ko daw yan. Ganon magpalusot sila. Pero nabutata dito ni Pastor Bacalares. Bakit? Yung ginamit kong aklat, binasa mismo ni Pastor Bacalares. Ang sabi ni Pastor Cesar Dison, tinampered ko. Pero pakinggan niyo si Bacalares sa naturang pahina. Ini pastor naaman sa libro sa SDA pastor by Mark Finley pastor. Unsa may gingon ni Mark Finley ang libro pastor, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 95. Okay, page 95. Pastor. Basahan ako Yon ang binasa ko, yon ang pinakita ko na pinalitaw sa pastor na walang takot talaga para lang makalusot, tinampered ko daw. Pero binasa dito, butata siya ni Bacalares na kasama niyang pastor. Yung sabi niya, tampered ko dahil mali pa ang spelling daw. Yun ang kaniyang alibay. Pero ito, binasa ni Bacalares. Nakuha ng libro. 5, 6. Pastor, question and answer. Question and answer. Asa madani? Does the New Testament teach? Ano siya? Pastor, mauna. Okay, basahan ako Question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Naigibutang din nga pangutana. Answer. It is often stated. Meaning to say, it is often stated. Wala man yun nga nag-quote siya Biblia. Di pa tinapos niya, no? Basta it is often stated. Hindi ibig sabihin gumagamit siya ng Biblia. Meron talaga sa kanilang aklat. Wala mag-ingon nga nag-quote siya og apostoles. It is often, meaning not all the time. Take note It is often but not. Doon siya nakapokus sa it is often stated. Ano ba yung often? Di ba always? All the time. Basahan ako It is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. See? Antay Pagkatapos sinasabi nitong
mga ngaral na pastor, tamper daw. O, yan talaga mga kapatid, mag-ingat kayo dahil pag may mabasa na letra por letra ang hinahanap, kahit sa kanilang aklat, gusto nilang ipalitaw tampered. Yun ang alibay. At ang alibay ay very weakest defense yan. Tuloy natin. National. Ngayon. Sandali. Ako daw, CFD Vice President of Internal Affairs sa National. Hindi, mali na naman ka. External ako, hindi internal. Kaya research naman baka mapasubo ka tulad sa paghamon mo na gawin sa Mindanao pag tinanggap, abay biglang umorong dahil di daw umano siya takot pero sa kanyang pahayag, natatakot na siya na kuyugin daw siya ng mga tao sa audience impact. Duwag daw ako makipagdebate sa kanya face to face. Na mga kapatid, kahit kailan di ko sinabi na duwag si Dilmar. Wala ko sinabing ganyan. Yung pahayag niyan galing lang sa kanyang bibig. Kayo na mga nagsubaybay, nakarinig ba kayo na sinabi ko, duwag si Dilmar? Di po ba, ikaw ang naghamon sa akin ng debate, kaya nga tinanggap ko. Yung salitang duwag, galing sa kanya yan. Pero dapat patunayan niya na talagang di siya duwag. Galing sa kanyang pahayag yon. Okay, tuloy natin. Di ako duwag. Di daw umano siya duwag. Di ko naman sinabi na duwag ka. Ikaw lang ang nagsabi na duwag ka. Pero sabi niya, di daw siya duwag. Di patunayan mo. Ito ulitin ko lang. Ano ngayon ang sagot ko sa challenge mo? 1 hour. Cross-examination. Doktrina, laban sa doktrina. Katisismo, laban sa 20 fundamental beliefs. Ang challenge ni Pastor Bacalaris, kung maalala nyo, tanungan, walang latagan. Sangayon ako. So ito ang challenge ko, counter challenge ko. Hindi lang tayo makabatay sa catechism, hindi lang tayo makabatay sa fundamental beliefs ninyo, lahat na aral sa Katoliko at sa mga aklat Katoliko at sa mga aklat ng Seventh-day Adventist, pwedeng itanong. Yon. Para latagan agad dahil ang daming mga aklat na ginagamit nila na gusto nilang ipalitaw na sa Katoliko yon, pero hindi. Ganon ang mga turo ng Seventh-day Adventist. Magaling sila sa mga propaganda at mamimiki. Okay, tuloy natin. At maraming salamat pala kay Pastor Quezon, no? So ito, pasalamat siya dahil nabigyan umano siya ng aklat. Independensya. Yan. No? Ang gusto niyang debate doon sa Cebu, sa Plaza Independencia. Well, sangayon ako dyan na doon natin gaganapin ang debate. Kayo, sangayon ba kayo mga kapatid na sa Plaza Independencia sa Cebu gaganapin ang debate? Sige nga. Ipapadala ko si Joseph dyan. So, sangayon ako na sa plaza. No? Pero mas mabuti kung magkasundo tayo na gaganapin talaga ang hamon mo, Plaza Independencia. Ang Osamis ay baluarte ng CFD. Alam ko yan. So, alam umano niya. Kung alam mo yan, bakit ka naghamon na Mindanao gaganapin ang debate na ang Osamis, Mindanao yon? Ito talaga si Dilmar, napaka-joker. Tuloy natin. Nagdebate kayo ni Alfe Jaba, no, noong 2009 diyan sa Osamis at binaboy mo si Alfe Jaba. Yan naman ang pinakalat nila mga kapatid. Kahit minsan di ko binaboy si Alfe Jaba dahil tapos sa debating namin ni Alfe,
siya yumakap sa simbahang Katoliko. Kung totoong binaboy ko, sabi ni Dinmar, di ba niya nasubukang itanong, bakit kaya? Pagkatapos sa debate namin ni Alfie Haba noon, nakipag-usap siya sa akin na gusto siyang babalik sa simbahang Katoliko at mangungumpisal. Kaya yon ang dahilan, dinala ko sa katedral at nangungumpisal siya kay Father Sandy Kumita. Kung binaboy ko, yayakap kaya yon sa simbahang Katoliko? Isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Hindi mo binigyan ng mikropono, no? So, parang nakasaksi siya na hindi ko umano binigyan ng microphone. Nandoon ka ba? Hindi. Anong pinagbatayan niya na di ko pinagbigyan ng microphone? Ayan ay inikwento sa akin ng 3A Media. Kwento pala ng 3A Media. Yun. Ang batayan niya. Chismis. May 3A Media ba? Walang 3A Media noon. Tig-isa kayong microphone eh. Kwento daw ng 3A Media sa kanya. Yan. Chismis ang pinagbatayan ni Denmar. Hindi, mga SDA talaga. Sinungaling talaga mga SDA. Delikado talaga. Pag chismis ang batayan mo. Okay, tuloy natin. Ngayon, hindi ako pupunta dyan. Di na daw umano siya pupunta. Dito. Sige. Magiging leksyon sana mo yan, Denmar. Huwag kang padalos-dalos. Di ba ba? Grabe kang padalos-dalos sa unang hamon mo. Labas ka diyan. Huwag kang magtatago. Kay Darwin Gano, punta ka sa Mindanao. Ngayong tinanggap natin sa Mindanao, di ko pupunta diyan. Kukuyugin ako ng mga tao sa audience. In fact, hindi ako takot. Hindi ka takot. Bakit? Natatakot ka na sa audience impact na di pa nangyari. Ano ka? Propeta? Tulad ni Ellen Goldwhite na ayon sa inyong aklat, isa sa mga mini o huwad na propeta? Itong aklat nila, pinabulaan na naman ng mga Seventh-day Adventist na hindi daw umano sa kanilang aklat yan na mabasa letra por letra na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta. Ngayon, may hawak ako na aklat ninyo na pinatunayan na yung aklat na yan ay sa inyo talaga. Kaya, pwede natin gagamitin yan sa harapan natin. Tuloy natin. Hindi ako pupunta dyan sa Osamis. Di na talaga. Di umano siya pupunta. Di. Okay. Hindi ikaw magde-decide. Di daw ako mag-decide. Denmar, tinanggap ko yung hamon mo. Ikaw ang naghamon. Ikaw ang nag-decide. Una mong binanggit, Mindanao o Luzon. Tinanggap ko Mindanao. Anong sabi niya? Dahil ako naghamon noon sa iyo, ako ang masusunod. Ay, ano ka siniswerte? Siya ang maghamon, dapat siya daw umano ang masusunod. Nako. Di ba ba? Kung ikaw talagang masusunod, unang hamon mo, Mindanao. Bakit umurong ka? Di pa nangyari ang harapan natin, natatakot ka na sa audience impact. Sige, tuloy natin. Ito. Magkita tayo sa gitna. Sige, magkita sa gitna. Pagbigyan natin. Doon tayo sa Cebu. Okay, sa Cebu. Okay ako. Cebu. Doon tayo sa gitna. Gitnang-gitna yun. Ng Luzon at saka ng Mindanao, Cebu. Sige. Plaza Independencia. Plaza Independencia. Sige, Plaza Independencia. Okay ako. Kahit pa ngayong buwang ito, kahit pa sa buwan ng Nobyembre, okay ako. Lugar yun ng mga CFD Cebu na against sa CFD National? Mali.
lugar daw umano ng mga CFD Cebu na against ng CFD National. Research naman pag may time. O nandun ang office ng National Office ng Catholic Faith Defenders at nandun si Father Fran na spiritual director sa National Office, nandun si Bro Ramon Gitamondok. Kahit ba may grupo sila si Brad Sok Fernandez na against sa National dahil sa God died. Pero okay tayo. Doon tayo sa Cebu, Plaza Independencia. Baka magbago na naman ang ihip ng hangin ni Dilmar. At against ng CFD Cebu sa Adventist, kaya pareho tayo, doon tayo. No? Kasi sa Bohol, mapepersona ng grata kami. May church dyan na nagbabawal ang debate dyan sa Bohol. So dito sa Bohol, pinagbabawalan na sila umano na makipagdebate. Mapipersona ng grata daw sila. Sige. Kailan gusto mo na doon tayo sa Cebu? No? Magkita tayo sa kita. Cebu, Plaza Independencia. December. Pagbibigyan kita. December. Anong pizza sa December? December, Plaza Independencia. Hindi ngayon kasi naglilingkod ako bilang layman dito sa Piety Church. Hanggang November 30 ang aking kontrata. May kontrata pala sila. No, may kontrata pa. Ano bilang kontrata yan? Wala biyang cash, sunduan? Kaya pala nag-SDA para magkapera, Brother Wendell. Di ko sinabi yan, pero ang nagtanong lang ako, yung kontrata ba, wala ba yung cash sunduan? Meron. Tuloy natin. So ulitin ko Wendell hindi ako takot. Ay, kung di ka takot, di panindigan mo ang unang challenge mo. Di pa ba sabi mo, ikaw ang masusunod? Anong unang challenge mo? Na dapat ikaw masusunod? Di ba Mindanao? At ang Osamis ay Mindanao? Bakit bigla kang umurong? Pero kung audience impact lang ang labanan. Natakot na siya sa audience impact daw. At magmumukha kang panalo doon sa audience impact. Magmumukha na daw akong panalo. Para na yatang may propesiya dito si Dinmar. Ay nako, Bro Wendell. Naalala ko. Bakit? Dahil sa debate pala nila ni Bro Jando, sinong nagmukhang kawawa? Bro Dinmar, silipin natin ang debate ninyo ni Bro Jando, Ito. Okay, tanong. Etong Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega, hindi ba ito ang Roman Catholic Church? Pakibasa. So, imagine, debate yan, Dinmar. Hindi ka mang-utos, pakibasa. No? Tinanong ka sa Alpha and Omega ni Bro Jando, may nakasulat na Catholic Church. Ito ba hindi sa Roman Catholic Church? Objection, Moderator. Okay, cut na time. Go ahead, Bro Jando. Sagot lang siya sa tanong ko. Sasagot ako, Moderator. Hindi. No, hindi. Sandali. May nabasa ko si Sis Dinita Kadyog. Sabi niya, dito na lang kayo sa bao ko, Bro Wendell. Para maniniwala ako sa kanya. Pwede din, no? Sa Bauco Mountain Province. Baka Luzon yun. Baka meron Well, Wendell. Yes? Okay na sa akin yung Cebu para malapit lang pagpunta ni Joseph. Pwede. Okay, tuloy natin. Sapagkat ang Universal Church dyan, when you say Catholic, it means universal pangkalahatan. Yan po ay tumutukoy. Yan ang resulta pag di binasa ang kanilang aklat. Napasubo agad. Tuloy natin. Sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ang nagtayo sa Batista, ang member sa Batista. Yun. So, ibig sabihin, ang kanilang aklat na may nakasulat Catholic Church, sa Batista ang nagtayo, sa Batista din ito.
hindi linguista. Next question. So inaamin mo, Brother Denmar, na ang Catholic Church dito, si Kristo ang nagtatag nito? Yes or no? Yes, si Kristo. Sana ma-review ni Denmar ito. Na debate nila ni Vladiando, recorded na ito. At inaamin niya na yung Catholic Church na nakasulat sa Alpha and Omega, si Kristo talaga ang nagtatag. Sa balista, no? At kayo, linguista, kaya hindi pwede na kayo ang itinatag ni Kristo. Kaya malamang sa malamang, kayo ay itinatag ni Constantine Pagano na sumasamba sa linggo, kaya kayo sulpot na iglesia. Next question. Tutuloy ko lang ang basa, moderator, okay lang ba? Sige, go ahead, Vladiando. Inamin niya kasi na si Kristo ang founder nito eh. So tuloy ko lang muna ha, bago ako magtanong ha. A universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Dahil ito ay tatag ni Kristo, tinatanggap mo ba na ang tatag ni Kristo sinasabi mo ay meron palang Pope? Yes or no? No. Became nga, pag sinabing became, ang iglesia naging natalikod na apostatize ayon sa Revelation 17. No, naging pagano sa time ni Yan. Nahirapan na nagkalisod-lisod ngayon. Pero Constantine, kaya nga sabi sa Ministry Magazine, became the Imperial Roman State Church, naging pagano. Well, ginamit niya ang Ministry Magazine at reference dahil nahirapan na siyang ipaliwanag ang aklat nilang ang may nagsulat nito ay si Ellen Goldwhite. No, kaya kung kayo yan, aminado kung pagano ka. Next question. Ngayon, sabi mo kanina, ulitin ko, itong Catholic Church na sinasabi ng Alpha and Omega, ito ba yung founded by Jesus Christ o binabawi mo na? Anong tanong doon? Ano daw ang tanong? Parang nabingi na dito. Yung sagot mo kanina na yung binasa ni John Doe ay yun yung Roman Catholic Church na tatag ni Kristo. Hirap ano? Oh. At sasabihin pa niya sa debate, magtutulungan kayo ni Father Darwin Gitgano at John Doe. Huwag ka na mangarap ng napagtutulungan ka, nahirapan ka na ni Bro John Doe. Pagkatapos, mangarap ka pa na dapat pagtutulungan ka, dapat manindigan ka lang sa unang hamon mo. Ginamit niya Ministry Magazine. Sige, silipin natin. Ministry Magazine, kung ano talaga ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ito, mabasa natin mga kapatid. Ministry Magazine, page 29. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 Anno Domini. So, sino daw ang nagtatag sa Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church? Established by Christ. Tanong, batay sa kanilang Ministry Magazine, dahil ito'y unang kinukot ni Denmar, batay sa kanilang Ministry Magazine, mabasa ba natin na ang Ancient Catholic Church, ito ang Roman Catholic Church? Tingnan natin, page 29, sa kanilang Ancient Ministry Magazine. The Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Nako, dito pa lang sa kanilang magazine, abay, supalpal na ang mga nag-aangkin na basta Catholic daw, basta Catholic, sabadista na daw yan. Dahil universal. Sino ang nagtatag sa sabadista? Galing sa kanya. Si Kristo ang nagtatag daw sa Universal Catholic.
na para sa kanya sabadista. Sino ang nagtatag sa siktang inaniban na Seventh-day Adventist ni Denmark? Tingnan natin. Sa Seventh-day Adventist Believe, a Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. O see? Tatag sila ng tao. Hindi sila tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin. Sa iyo. Siguro sa audience yung pagkapanalo. O yan. Ayaw na talaga niya makipagdebate sa Mindanao, sa Osamis. Dahil sabi niya siguro sa audience impact ka panalo. Dito tayo sa yung katulad yung sa episode that sa straightforward, pinutol niya rin. Huwag so ganun. Pinutol, ito. Kung alam mo naman na teritoryo niyo pala yung Mindanao, wag na dyan. No, kaya magandang ngayon, sabi ni Brother Denmar, na magtagpo kayo doon sa gitna. So ito naman yung kasama niya, na sabi niya, kami ni Jando ang magkaharap. Napanood mo ba? Kung gusto mo na magkaharap kayo ni Jando, punta ka din sa Cebu, sa Plaza Independencia, para magiging kaharap kayo ni Jando. Yung yung live niya, actually 3 yung ginawa niya, and yung isa doon na-delete niya hindi ko na alam kung saan doon or na-delete ba? Na-delete daw. Wala akong dinidelete. Huwag kayong maggawa ng propaganda. Nandyan lang, kulang lang kayo sa research. Wala akong videong dinidelete. Okay, tuloy natin. Talaga, pero yung title niya kasi yung hambog na SDA, nawala na yung sa YouTube. Hindi nawala, nandyan pa. Research naman pag may time. Bakit hambog? Di po ba? Sabi ni Denmar, pagtutulungan ninyo ako. Darwin Gitgano, Jando. Di ba? Sabi ko, miyembro pala ito ng air supply. Ang hangin. Okay, tuloy natin. May napansin ako, Brother Denmar, na kung papanoorin mo yung kanyang live, ito Brother Wendell ang haba-haba nung kanyang introduction. Actually, pinanood ko siya, 13 minutes, nasa 13 minutes ako, hindi pa rin niya sinasagot yung dapat sagot niya tungkol sa naging live natin no karaang linggo, no? So, gusto nila sagutin. Ito, di ba ang haba ng video ninyo? Ang pagsagot ninyo sa akin nasa huling bahagi na. Ba't di nyo inuna na sagutin ninyo yung pagtanggap ko sa hamon ni Denmar kung saan siya ay umurong? Okay, tuloy natin. Talagang may something na ano ba to? For audience? Ano ba daw for audience? Bakit? Dahil po ba nilalangaw kayo sa talakayan ninyo? Okay, tuloy natin. Purposes lang ba? Bakit kailangang dinedelayed yung mga yung mga sagot? Then Brother Denmar, yung maganda nga yung ginawa mong paglilinaw kasi may konting twist doon sa kanyang ginawang live na gusto niya dahil una mong sinabi doon sa Mindanao. Pero yun pala, yung teritoryo niya pala yung Mindanao kasi doon pala... Paano na twist? Kayo ang naghamon na sa Mindanao. Ba't ako ang inakusahang nag-twist? Dapat magiging leksyon ninyo yan na bago kayo kakasan ng hamon, pag-aralan nyo muna. Dahil dito, tinanggap ko, kayo naghamon, nagaganapin ang public debate sa Mindanao. Kaya tinanggap ko. Abay, biglang umurong. Dahil baka matatalo daw sa audience in fact. Okay. Nakabase, no? Remember, Brother Wendell, ang unang sinabi ni Brother Denmar is dapat kailangan magtatagpo kayo sa gitna. Kung alam mo naman na teritoryo nyo pala yung Mindanao, wag na dyan. No? Kaya magandang ngayon. So, kung alam mo lang, sabi niya, teritoryo, alam ko taga Mindanao ako. Ang di alam ni Denmar,
na nasa Mindanao ako. Kaya hamon ng hamon gaganapin sa Mindanao, anong nangyari? Napasubo. Nang tinanggap, umurong. Okay, tuloy natin. Sabi ni Brother Denmar na magtagpo kayo doon sa gitna na hanggat maaari, wala yung mataas na audience participation na nanggaling sa inyo. So, anong gusto niyo? Tulad sa hamon ng isang 70 Adventist na magsagawa daw umano si Jerry Laeg. Naghamon siya na magharapan kami sa debate, pero dapat hindi gawin sa public dahil dami umanong mga pumapalakpak. Gawin daw umano sa loob ng room. Okay, tuloy natin. Kasi ang nangyayari is parang hanap ka. Sige, ang sinabi niya kasi Brother Denmar, Tagbilaran No, nagsasuggest na siya ng place na kung saan mataas yung kanilang audience impact. No, hindi ganoon sana sa debate. Hanggat maaari, Brother Wendell, pipili kayo ng location na neutral. Kayo naman ang naghamon ng debate. Di po ba? Kayo ang naghamon ng debate. Kahit kailan, hindi ako naghamon ng debate. Tinanggap ko lang ang hamon ninyo. Kaya, sinabi ko na kung gusto niyong talaga ng debate, dito tayo sa Tagbilaran City. Pero sabi ni Denmar, huwag kayong magtago kay Darwin Gitgano. Gaganapin natin sa Mindanao o Luzon. O sige, siguradong nakikinig sila. Kung gusto kayo sa Luzon, gaganapin natin sa Baoco Mountain Province. Sangayon kayo? Pero baka mapasubo na naman, doon naman sila sa Cebu. Okay, sa Cebu tayo. No? Dahil itong kasama ni Denmar, sabi niya, ako ang haharap ni Jando. Sige, sama ka para magkaharap kayo ni Jando. Tuloy natin. Yun yung tamang face-to-face. Itong kasama niya, Brad Jando, sabi kasi ni Denmar na magtulungan na kayo ni Darwin Gitgano at Jando. Sabi din nitong kasama niya na, Bro Denmar, akin si Jando. Kami ang magkaharap. Sige. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sige. Sabihan ko sa kanila si Denmar na isama. Saan na, Jeff? Yan. Gusto niya na haharap sa'yo. Dapat sama lang siya. Sige. Cebu. Sige. Tuloy natin. Na debate. Hindi yung debate na kung saan kailangan kayo, no? Mataas yung ninyo, yung ratings ninyo doon sa lugar. Takot talaga sila sa debate na mataas ang ratings natin daw. Huwag kayong padalos-dalos na maghamon. Dahil pag tinatanggap yung hamon ninyo, bakit padalos-dalos? Hindi kasi ninyo ni-research agad. No? Ngayon, tinanggap, anong nangyari? Kayo naman ang umurong. Tuloy natin. Okay. Dito tayo sa pagtalakay nila sa tinatalakay ko. Ni Bro Denmar na merong unbroken line of succession. Ano yung pangalawang punto na katanungan na mahirap daw sagutin? Yung pangalawa, kung maalala ninyo, kailan sumulpot ang Santo Papa? Kailan sumulpot ang Santo Papa? Kaya siya ang ating pasagutin, kailan sumulpot? Listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na succession mula kay San Pedro. Yan ang ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan according dito sa Information Almanac, no? Ayan, Information Almanac page 296, published year ninyo, paano magpalusot si Denmar dito? 1968. No, yan. So, Catholic Church. Okay. Yan. So, merong unbroken line of succession na naman mula kay San Pedro, ang unang papa, galing mismo sa kanyang bibigyan. Ano yung pangatlo?
Kung maalala ninyo, ito ang pangatlo. Pangatlo, kailan sumulpot ang Roman Catholic Church? Kaya kailan nga ba sumulpot ang Roman Catholic Church? Siya mismo ang pasasagutin natin. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, no? Ayan, tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay lalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. No? Yan. From the word kataholes, ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chap-chap. Sa atin meron, ecclesia, kataholes. Oh, may mababasa ba silang ganyan? Wala. Oh, di ba? Nasa Acts chapter 9, wala silang mababasa ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Oh. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state 181 to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. Ayan, kasaysayan pala. Batay sa kasaysayan. Denmar. Sige, pakinggan natin paano magpalusot si Denmar dito. Ano masasabi mo doon sa sa pinagcha-chop-chop na na pahayag ni Wendell Talibong? Excuse me. Ano daw ang masasabi sa pinag-chop-chop na pahayag ni Wendell Talibong? Hindi naman ako nagpahayag. Si Denmar ang nagpahayag. Pinipresenta ko lang yung pahayag niya. Unang-una ito, yung ikalawang tanong na sinasabi niya, yung unbroken line of succession. Doon sa aking conversion story, kung inyo mapapanood doon sa video ng Hillsview Seventh-day Adventist, no? Tinatalakay ko po yung aking dating paniniwala. Yan ang palusot niya. Ang dating paniniwala, tinatalakay niya. Kaya po, makikita niyo sa video yan, nakatayo ako sa pulpito ng Seventh-day Adventist. No? Yung ating iglesia dyan sa Hillsview. Alam ng mga taga Hillsview, mga kapatid, na hindi ako nangangaral patungkol sa Catholic. Kaya po makikita ninyo mga kapatid, no? Ano po yung sinabi ko nung ikatlong tanong Diba? Hindi sila mababasa. Sino yung sila? Wag mo munang i-escape yon. Yung apostolic succession. Yung apostolic succession, bakit? Ano ba ang kanyang turo sa apostolic succession? Nahirapan yatang ipaliwanag niyan. The true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught and she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. So, itong ating simbahan itinatag kay San Pedro. Pero, kung ang tinutukoy dahil sa katotohanan ng Seventh-day Adventist, wala na. Ito, Seventh-day Adventist, itinatag kay Ellen Goldwhite ang founder, one of the founders. Kay San Pedro, hindi kay Kristo. Bakit? Patutunayan natin. Ito ha. Di daw umano siya nagpapatunay. Sabi dito, sa kasaysayan, no? At ito ay sulat ng isang protestante, no? Ancient Medieval History page. Ang Ancient Medieval History by Francis Witten, hindi yan protestante, Denmar. Paring Katoliko, SG yan. 236. Paramount among these offices, his position was first entrusted to St. Peter. He was to be the rock upon which the church is built. Ayan, so we are apostolic kasi nakakabit tayo kay Peter. No? Siya yung pinagtayuan. Listahan. At di yan turo ng Seventh-day Adventist, ha? Di yan turo ng Seventh-day Adventist. Ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol na
ang listahan ng mga Santo Papa mula kay San Pedro, walang putol. Kaya nga tinanong siya, Dinmar, paano mo yan ipaliwanag? Session mula kay San Pedro. Yan ang ipinatutunayan dito, no, ng kasaysayan. May aral ba kayo sa Seventh-day Adventist? Na mula kay San Pedro, walang putol na koneksyon ng Papa. According dito sa Information Almanac, no? And Information Almanac page 296, published year 1968. No, yan. So Catholic Church. Okay. Yan. So ang hirap talaga, no? Okay, tuloy natin ang paliwanag ni Dinmar dito. Tuloy natin. Yung Roman Catholic, hindi ba napansin ni Wendell yung aking salita? No? Sabi ko, wala sila nito. Sino yung sila? Kayo na naman. Ang ibig sabihin kita mo, ang layo, Wendell. Napakalayo ang tanong mo. Ang layo talaga ng palusot mo, Dinmar. Kailan daw sumulpot ang Roman Catholic? Ang tanong ko dun sa video, bakit tinawag na Catholic? Ano ba yan, Wendell? Ang layo. Oh, ang layo talaga. Ha? Balikan natin, ha? Balikan natin ang kanilang ministry magazine. No? Tingnan natin yung ministry magazine nila na sabi ng kasama nila. Oh, tingnan natin. Quotation daw. Hindi to quotation. Ito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His apostles, continued to the time of Constantine. Constantine about AD 321. At ano pa ang sinabi sa kanilang ministry magazine? The ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Oh, so yun. Nahirapan talagang magpaliwanag sa mga Sabadista si Dinmar nito. Ano? Totoo naman na ang Adventist ay Catholic. Ang Adventist umano'y Catholic. Basa-basa naman pag may time. Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Ano daw ang Catholic? Term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Hindi yan pwede sa inyo. Tao ang nagtatag sa inyo. Balikan natin yung paliwanag niya tungkol sa Catholic. Bakit siya tinawag na Catholic? Dahil, no? Ayan. Tinawag siya na Catholic dahil ang sabi ng ating Panginoon ay palalaganapin ang Ebanghelyo. That's why we are Catholic. No? Yan. From the word kataholes, Ecclesia, kataholes. Ayan. So sila, putol-putol, chap-chap. Sa atin meron, Ecclesia, kataholes. Oh, may mababasa ba silang ganyan? Wala. Oh, di ba? Nasa Acts chapter 9, wala sila mababasang ganyan kasi wala naman sila sa Biblia. Oh. Sino pala yung pinapatay dati ni Nero Caesar? Sabi dito sa World History ni O'Brien, page 138, the principal reason why the Roman state tried to crush that church with, ano yung church niyan? Sabi dito, was a political reason. It forbids the Catholic Church to exist. In the year 64 to 68 AD, Nero Caesar started the persecution of Christians. Ano daw ang tawag sa simbahan ng mga Kristiyano? Catholic Church. Tapos, ang digmaan natin. Ayan, kasaysayan pa. Ngayon, Apostolic. Ano ibig sabihin ng Apostolic? Ang ibig sabihin ng Apostolic, according kay Pope Pius, dito sa kanyang catechism. So, si Pope Pius, ang ginamit niya na reference about apostolic. Natin, ang sabi diyan, the true church is also called apostolic because she goes back without a break to the apostle because she believes and teaches all the apostle believe and taught and because she is guided and governed by their lawful successors. Ngayon, itong ating simbahan ay itinatag kay San Pedro. No?
kay San Pedro, hindi kay Kristo. Bakit? Matutunayan natin. Lalo nang hindi kay Ellen Goldwhite, di ba? Oh. Kaya paano nagpalusot si Denmar dito? Catholic din kami. No, ay Catholic din sila. Meron ba kayong papa? Meron ba kayong papa? Wala. Meron kayong mama, si Ellen Goldwhite. Dito lang, Brad Jando, mataas na palang oras.